Isang malaking gulo ang naganap sa larangan ng politika sa unang distrito ng Leyte. Matapos dinisqualify si Romilda Nene Bacale sa pagkakongresista, i-dinisqualify ng Commission on Elections, COMELEC, si Bacale dahil sa di umano'y paglabag sa mga kinakailangang dokumento at proseso para sa pagpapalit ng distrito. Dahil dito, si House Speaker Martin Romualdez na lamang ang natitirang kandidato sa nasabing distrito. Lanagiwanan sa kanya ng walang kalaban. Matinding pagkadismayang ipinahayag ng kampo ni Bacale na pinangunahan ni Attorney Vic Rodriguez. Ayon kay Rodriguez, hindi umano binigyan ng sapat na abiso ang kampo ni Bacale tungkol sa mga reklamo laban sa kanyang paglipat ng distrito. Isa itong paglabag sa karapatan sa due process. Iginiit niya na hindi nabigyan ng pagkakataon si Bacale na maidepensa ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon. Na isang malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Anya ni Rodriguez sa isang press conference. Hindi makatarungan na tanggalin ang isang kandidato nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang desisyon ng COMELEC ay nagdulot ng pag-alala sa mga taga-suporta ni Bacale. Pati na rin sa mga taga-Tacloban na umaasa sa isang mapagkumpetensyang halalan. Marami ang nagtatanong kung mayroong panunupil sa proseso ng pagpili ng mga kandidato. Ang desisyon ay nagpapakita ng isang hindi pantay na larangan ng pakikibaka. Ang pag-disqualify ni Bacale ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa halalan at pababago ng dinamika ng politikal na larangan sa rehiyon. Samantala, nananatili namang tahimik si Romualdez sa issue. Hindi pa siya naglabas ng anumang pahayag kaugnay ng pag-disqualify ni Bacale sa COMELEC. Gayunpaman, tiyak na makikinabang si Martin Romualdez sa sitwasyon dahil siya na lamang ang natitirang kandidato. Ang pagka-disqualify ni Bacale ay nagbubukas ng maraming katanungan tungkol sa integridad ng proseso ng halalan. At pagpatupad ng due process, inaasahang mag-aapela si Bacale sa desisyon ng COMELEC. Ang kinalabasan nito ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa halalan sa Leyte, kundi pati na rin sa tiwala ng publiko sa sistema ng halalan sa bansa. Kanina pang umaga ito, mabuti siguro banggitin na rin natin Opo. Ito ay kumakandidato na congresswoman. Okay, opo. Sa distrito na kung saan ay lumalaban ng congressman ang aming speaker Martin Romualdez. Tacloban po. Sa Tacloban, no? Ipinakita niya sa akin itong kopya ng official ballot. Ano po? Ang totoo niya, nandito. Kasi yung mga senator ang mauuna eh. Official ballot? May kopya kasi pwede ka naman kumuha na para makita mo kung saan ka yung official ballot mismo, para makita mo kung saan yung pangalan. Halimbawa ako, nakakuha kagad ako, yung pangalan ko nando sa pangatlong kolum. Nasa bandang itaas. So medyo komportable. Alam na alam mo, pwede mo sabihin ngayon sa mga boboto sa'yo, tingnan po ninyo kagad yung third column sa bandang taas, kitang-kita nyo na po para hindi kayo mahirapan, para hindi nyo na po hanapin. Ngayon, ito, ipinakita niya, sapagkat siya kumakandidato rin congresswoman doon sa Tacloban, bakit yung pangalan niya wala? Dun sa ang pangalan lang ni Speaker Martin Romualdez, ang nandito, blanco na lahat. Oo nga ako, kasi ganun po. Official po yan ko. Galing sa COMELEC. Ayaw kong maniwala. Ibigay mo nga ako. Muha ka nga ako. Ito, pinakita nila. Ganun ba? Paano nga siya may buboto kung wala siya kung wala yung ano niya? Ito. Patingap. Ayan sa bandang ibaba ng mga senators. Oo nga. Sana kung may natin. One lang nakalagay eh. Di ba hapon 536 pala naman. I-forward natin kay Direk. Para baka sabihan, para at least ma-appreciate ng ating mga viewers, Oo, at kasi nakasubaybay sa palatuntunan. Ayaw ko ngang maniwala eh. Bakit naman ka ako hindi? Baka ako hindi ka talaga nag-file ng COC. Nag-file po ako eh. Kanyang ganun eh. Di mabuti ka ako, makipag-ugnayan ka na sa COMELEC. Sa COMELEC, para sa ganun, habang may panahon, maisaayos. Ganun po. Di ba? O di paano natin kay Direk? Baka sakali may habol natin.
Maaga pa lang naman, Kong, ano ha? Oo. Para at least, mamaya, balikan po natin yan. O to, nagpapa-shoutout din pala ko, ito, kaibigan nyo rin po ito. Pero hindi tumakbo ngayon Si Kong Cesar Sarmiento ng Catanduanes, Kong. Partner Opo. natin yan, Yes, so Kong Palagi Cesar. akong binibigyan ng mga litrato, yung mga photo namin. Yung, Ganun po. Ay na yan, tinetest niya yung aking tinetest niya yung aking memorya. Ganun po. Magpapadala siya ng group picture. Opo. O yan, kanya, saan nakuha yan? Aba, lahat naman ng niya, naalala ko kung saan Opo. yan kako sa yan. Nakuha tayo kako sa Republic of Kiribati. Pumunta pa kayo ng Kiribati? Hindi, kunwari lang. Kunwari lang. At talaga kanyang medyo, bagamat ako, wala akong kopya nun. Kasi siya, mahilig siyang ng mga repression picture. Active sa Facebook kasi kung Cesar Kong Active sa Facebook. Ayun. Kasi sabi ko, hinayang ako, ba't hindi siya nag-participate in this coming elections Mukhang daw ata, pahinga muna siya. Kong Cesar. Athletic yan Alam mo yan, may cycling yan tumatakbo yan. Sabi ko, pag gumanda-gandaan pa lang, imbitahan niya tayo ng Catanduanes. Kaibigan natin yan. Sabi ko sa kanya, makakarating na ako niya, pero pahabain mo yung runway ng airport ninyo. Oo nga po. Pero may na rin sila, malaki aeroplano na rin. Pwede na rin kayo sa Catanduanes. Hindi, ako lagyan mo pa ng kahit na mga half a kilometer pa kung ganyan. Ganun, para bastante mga... Abrupt yung preno. Kasi ako, alam mo ako si Jan Subarjaga, gusto sumama sa akin. Pero sa totoo lang, nervyoso ito. Kasi alam niya yung runway mo, napakakarampot lang ang runway. Pagka hindi ka nasabit ng seatbelt mo, masusubsob ka sa harap. Yung mga taga-riyan naman daw po, Kong, sa Mamburao, Occidental Mindoro. Salamat po ng marami. Yan ang ng Occidental Mindoro. Opo, lumiham po pala itong si Attorney Glicerio, Attorney A.K. Almero III. Isa po sa mga board member ng Mamburao Occidental at siya meron pong liham ng pakikiisa doon sa gagawin pong peace rally sa araw po ng Lunes. Ayan. Mga taga-riyan sa Pasalamatan mo. Ayun, salamat po ng marami. Attorney E.K. Sarmiento Almero. Ayan, Attorney Glicerio, Attorney E.K. Almero III. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. At sana ay dumami pa po. Ang alam ko, Okay na po yung pinag ko. Ayan, General Kong, yung pinadala nyo. Ipakita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official balot ito ng ng COMELEC. Yan ang official balot. Makikita mo yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, Ito po ba ito yung bibilugan, di ba? Oo, makikita mo doon sa doon sa House of Representatives, ayun Opo. Isa lang ang kandidato. May 3 espasyo doon. Oo. Sabi niya, wala po ako Member. So yun ang iboboto, isang pangalan lang lumilitaw, kumandidato siya, kaya dalawa sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan. Paano mo nga siya iboboto? Itas nyo ng konti. Doon sa Nawala. Direct. Itas po nyo ng konti. Doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Itaas na ganun. Ayan. Tama na yan. Ayan, Romualdez Martin. House of Representatives. Lakas. Okay. Blanco na yung 3 espasyo. Oo nga, nasaan si Romilda Bacale Amago? Alam ko yung pangalan niya Tapos ang kasunod na yung provincial governor. Et cetera. Sabi ko, pumunta ka sa COMELEC para sa ganun. So ibig sabihin, ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun Kaya po. magtataka siya paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano? Paano siya makakakuha ng boto? Gagawa na lang ng para idikit, ganun. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, tatanong siguro natin sa COMELEC, bakit nga siya wala? Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda na senador, baka napunta ka ron, gago. Hindi po, tinignan ko wala naman po sa senador. Baka nailagay siya sa board member, hindi naman. Sabi ko, tingnan mong mabuti. Kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Ayan liwanag. Provincial governor. Ayan ang governor Provincial vice governor. Opo.
member ng Sangguniang Panlalawigan. board Pero member. mauuna yung member ng House of Representatives. Wala siya dun. Hindi pa tapos ito, Kong. Baka akala nakauna lang siya kumuha, tapos biniprint na. Hindi ko kaya ganun. Ewan ko, kasi pareho lang no sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang, hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba. Ipinakita lang nila. Ano. Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan ako, anong column ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro, i-follow up siguro. Ano po pangalan, Kong, nung tao? Romilda Bacale Amago. Ito yung babae na, okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Kaya ako na-memorize yung pangalan niya Siya lang naglakas loob na lumaban kay speaker sa pagiging representante ng Tacloban City. Hindi mo ba hangaan yun? Espesipo, nilaban niya, Speaker of the House of Representatives. Nga, no? Kaya nga nung siya sa akin, baka naman hindi ka ako talaga nag-file. Hindi po kanya, pupunta ko dyan, sasama ko yung abogado, bilisan mo. Nga, no? Ang problema ko lang dito, paano yung mga na-print na? Nga. Na wala yung pangalan niya. Kung gawa na ito, sana man lang first batch pa lang ang nagawa. Okay, no? Baka binigyan lang siya ng sample. Sana man lang, ano lang yan, siguro mga ilang daang libo lang yan para ipakita sa kung may mali o wala. At pagkatapos na nakita na walang mali o may mali, i-edit, i-adjust pagkatapos. Pag wala nang nagko-complain, at saka ngayon gawin. O baka na may takdang panahon para lang, ito nga, para ipakita sa ating lahat, di ba? Opo, sana, Kong. At least yun, ipakita natin. Baka naman, ang Comelec kami nanonood sa atin, Kong. Paki-call na lang po natin ng attention. Sa first Legislative District ng Leyte, nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacale, yung kandidatong independent at maisog din bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng Comelec sa listahan ng official candidate. Bagamat, doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng Comelec yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng Comelec. Bastusan na po ang ginagawa pati ng Comelec. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang Comelec at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa Comelec. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale Nene diyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong Comelec patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng Comelec yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa.
pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AYIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan eh. Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea, Catalina, Pucha, Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga Leyte, hindi lamang ng mga taga Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas.